Dalaygong sinimbahan ng Diyos sa walay katapusan. Indeed, Lord, we sing, we shout, we praise your holy name. Because your name, Lord Jesus, is the name above every name. Sa imong ngalan, O Jesus, adunay kaluwasan. Sa imong ngalan, O Jesus, adunay kaayuhan sa mong mga balatian. Sa imong ngalan, O Jesus, adunay kapahulayan. There is assurance, there is joy, there is gladness. And Lord, even the mountains, Lord, even the wind, the storms bow down before you. Even our enemies, even the demons, even the devil, Lord, they submit to your holy name. And that's why we worship you, we adore you. We follow you, you follow you, O God. We follow you, Lord Jesus. Because walay laing pangalan na makaluwas ka na mo. Walay laing ngalan na makahataw o kumplitong kaayuhan sa mga balatian. Makahataw o kapahulayan sa among kinabuhi, sa among kalag. Kundi sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. And Lord, as we follow you, magapadayo ka, Ginoo, sa pagbag-o sa mga kinabuhi. Sa mong kasing-kasing, O God, may you continue to mold us, to prune us, Lord. I-break ni mo, Lord, kanunay mong kasing-kasing, O God, that has the tendency to rebel, na musubag da kanimo, and Lord, make it obedient diha sa imo, O God. So that we may become worthy of the kingdom. Na may mo kaming takos, Lord, na may mong kingdom citizens. So that we will have a testimony diha sa makatawhan. And through our testimony, Lord, ma-open ang kasing-kasing, Lord, sa pulong nimo. We will share the gospel, and eventually, Lord, we will win them for you, Lord Jesus. We thank you, O God. And we pray, Lord, that ikaw magapanalangin sa imong pulong karon. May we continue to grow, mature sa mong pagpangalag diha kanimo as we continue to study, to learn, and to follow your word, your commands, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord, for your goodness and for your mercy. This we pray and we ask in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Pagpapakatong ko yung Diyos isoon, magpapagigod kita uban sa presensya sa Diyos. Praise the Lord, no? So, natin mga bisita at sa ilang i-usher na sa mga Quranan. Now, anihan kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo in the book of Matthew chapter 6 verse 1. If you have your Bibles with you, please open it up with me in Matthew 6 verse 1 to 4. Nagpadayon si Ginoong Hesukristo no sa iyang pagwali, pagtudlo dito sa bungtod near the Sea of Galilee. It says here, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received the reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you. So, ang title igsoon no, sa ato pagatunan karong kabuntagon no, is it talks about our spiritual disciplines. It talks about Jesus and our spiritual disciplines. So part 1 ni siya because na siya part 2 next Sunday. So when we talk about spiritual disciplines as Christians igsoon, tanan relihiyon no, natay tanan relihiyon, may it be the Christians, may it be the Roman Catholics, may it be ang mga na nasa Islam. Nadyo tayo ginatawag igsoon ng mga disciplines. When you say discipline, wala pasabot na mura gisilutan, no? Hindi siya may pasabot sa disiplina. But when you say discipline, you are doing something igsoon in order to mature. Diba? Pareho na kanang ang isa ka atleta igsoon,
pag musulod siya og isa ka contest, for example, di ba, na Olympics karon sa Paris, tanan mga atleta igsoon na ni-appeal sa Olympics igsoon this year, niagi Diyos lang training o discipline. So nasa disiplina silang kaon, nasa disiplina silang timba, nasa disiplina sa ilahang silang mga activities in order to meet the requirement sa kategory na ilang pag-aapilan. So, kita po digsoon, as Christians, we have also our, what we call spiritual disciplines. Mga butang na atong ginabuhat igsoon as Christians in order to grow, in order to mature, and to become more Christ-like. Now, in Matthew chapter 6 igsoon, nay tulo ka disiplina or tulo ka kanang routine na ginabuhat sa mga Hudyo in their context sa Jewish na culture o sa to pag makarelate ni as Christians because ginabuhat po nato ni siya igsoon na itulo ka butang nagisgutan ni Kristo diyan sa Matthew chapter 6 talking about the spiritual disciplines, and Jesus was correcting their mindset, their purpose, and their motive pag-abot sila spiritual discipline. Because kung ito tanawon, starting in Matthew chapter 5, si Jesus, ang ginapunteriya dyan ni Jesus, di ba, it is more on the inner person, ang kasing-kasing sa tao. That na, sa gawas, you may appear to be good person, sa gawas, maayong pagbarog, sa gawas, tanawon ka sa tao, no? Kanang makaging sila na kanang siguro, buutan ka, musulti sila na kanang giver kay ka, musulti sila na kanang religyoso ka, palasimba ka. Sometimes no gina-associate ato pagka Kristohano na igo ta mo simba. Mo to ta simbahan, mo simba lang ta, o feel na to Christian na ta, we feel a duty. Nahimo na nato tong obligasyon sa Ginoo throughout the entire week pag musimba ta igsoon. So mo na to spiritual disciplines. But Jesus was confronting, gipompronta ni Jesus igsoon ang ilang mali na pagtulunan or mali na motibo ba sa mga paghimo ani mga spiritual disciplines. Even in chapter 5, Jesus was targeting the very core sa mga sala. For example, di ba, tong adultery, katong murder, tong anger, katong selfishness that leads to divorce. So daghang kayo igsoon. Now Jesus is going now pag-abot na po din sa spiritual side. In chapter 5, gisgot siya more sa relationship ni mo sa isig kataw. Karon na po, it's more about your relationship between you and kay Lord. So si Kristo nagisgot siya tulo ka discipline. Unang-una, it's about giving. Hindi siya giving, ay mo kabala ka, dili ko mag-challenge yung giving so no? Because kabalo ko, giver jud mo igsoon. So Jesus was talking about giving na kanang hinabang. Di ba? Maghatag hinabang sa mga kabos. Then ikaduha, Jesus will be talking about prayer. Di ba? Ay mo pag-ampo sama sa mga presiyo o sa mga hintil na naslay mga pattern. Ang ikatulo, Jesus was teaching them about a true fasting. Because kaning giving, prayer, and fasting, ginabuhat ni sa mga religious leaders at their time, sa mga Hudyo, pero more on external lang ang ilahang motives. Although they do it for the religious purpose, pero deep inside, nakita ni Kristo that they are very selfish. They were very, kanabitang external lang ang pamarog ang ilang giapas. And for the part 1, we'll be talking about our giving, di ba? Atong nagibasa ganyan ang pulong sa Ginoo, nagisgot siya about sa atong paghatag. Di ni siya necessarily about paghatag din sa buluhaton sa Ginoo. As Christians, we are commanded to be givers. Mutumo mo igsoon. As Christians, we are commanded by God to give generously, to give with joy, to give cheerfully, na dili magbagot-bot. Amen. And whether you give sa buluhaton, sa Ginoo, o sa mga tao na kinahanglag-tabang, the same principle ang atong gina-apply. We give cheerfully, dili grudgingly, dili magbagot-bot, but we do it out of love and out of our obedience dinha kang Kristo. And in our 10th week, we'll be talking about our giving, not just at church, but also our giving towards the needy. So, unsa man ang warning nagisulti ni Kristo pag-abot sa giving, because na mga areas sa atong spiritual disciplines na pwede itong gamiton na pwede siyang sudlan sa kalaban na mahimutang garbuso. Usahay, di ba? Na mga times na we tend to compare. Ikumpara na ito atong
pagkakristohano na atong spirituality ato sa uban ng mga Christians, mga taas lang, unsa ka pinakakakaminuto, pinakaka-oras mag-ampo sa isa ka adlaw. Nya musulti ko, wa ko kabalo, wa man ko nag-time, wala man ko pag mag-ampo ko mag-timer kay start to pag mag-ampo niya akong iyo phone timer. Siguro di man siguro ta mag-ampo ging ana no. O kaya conscious ba ni 5 minutes na ba nila ba 10 minutes pag ano 3 minutes pa di ay mura matutaas na kay giampo nako. Unsay ma-conscious ta. At pag makafit mo ko magmubura kong giampo mura sa ba di ba ko malangit, di ba ko kristohanon ani? Usa ba mura bag kulang ba ko pagka-kristohanon because wala ay 5 minutes ra kamo ako kay 24 hours because gisulti sa Bible, pray without ceasing. I think familiar mo, di ba? In social media, na-trending to katong, pila rin yung gitites. Ako ganit, checky akong gibutang sa offering box, 200,000. Ako gibutang sa offering box na ipila kakuan. But Jesus was trying to break that. Gi-break na ni Jesus diriya because when He said in chapter 6 verse 1, beware of practicing, nagbantay Jesus, magbantay mo kung ipakita niyong pagkamatarong din sa uban. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. And this is a warning na gihatag ni Kristo din sa mga religious people because, di ba, mga Hudyo ikson, sila Peter, sila John, sila mga Matthew ikson, they are Jews, they are very religious people ikson. They are very obedient sa mga prayers nila, o sa mga spiritual disciplines nila. They are very obedient. And Jesus was warning them, i-warning niya, especially to mga Pharisees who are also nananpanantay, namino siguro sila, naghatas Jesus, beware, magbantay mo, when it comes to practicing your righteousness before other people para makita diha nila. Kung atong tanawon, kung atong basahon ison, makapangutan na ta. Di ba in chapter 5 verse 16, nagsulti man si Jesus that in the same way, let your light shine before others. Usa ba nay contradiction ba, paradoxika? Usa ba na bay murag nakalimot ba Jesus nagisulti na ipakita ang imong maayong buhat pero karon nagsulti Jesus na in chapter 6 na magbantay mo sa pagpakita sa inyong maayong buhat o sa iyong pagkamatarong. Nagsulti pa Jesus says verse 16 so that they may see your good works. Jesus was very intentional ipakita imong maayong buhat, ipakita imong kristohanon sa uban, ipakita imong pagkahayag diha sa uban. But the purpose, igsoon, ang motive din sa nagkalain. Nag-differ sa chapter 6 verse 1 sa verse 16 sa chapter 5. And give glory to your Father who is in heaven. So the difference is, igsoon, when we do good works, when we allow our light at pagkakristohan igsoon na makita sa ubal, when we give, when we help, when we pray for other, when we minister sa uban mga tao igsoon, kung makita na itong kahayag, the goal there igsoon is to glorify God. In contrast, in chapter 6 verse 1, nagsulti na your righteousness. The goal of chapter 5 verse 16 is para makita nila how good our God is. Na ingana ka maayo atong Dios makasulti na anong ingana man kasakua ngano mang di ba nagtalk na about last Sunday about loving your enemies nganong imo man kung gipasaylo imo kung gilab nakalaban man tabi man because ako ang Ginoo na akong gilagaran is very good ako mismo kalaban ko sa pero gipasaylo gidawat ko sa Ginoo so kinsa man ko para di ka pasayloon because I want you to see that my God is a loving God, my God is a good God, is a forgiving God. But here na po dito, in chapter 6 verse 1, ipakita ang your righteousness. Jesus warned, di ba, that ang purpose, ang motibo sa ilang pagbuhat ana igsoon is para makita na sila maayo na mga tao, not to represent God, but ilang ibandilyo ang ilang kinabuhi. Kita na mga tao igsoon, no? Natural na dun siguro igsoon kita mga tao, we crave for attention. Kapag mo igsoon, kita ng mga tao, attention seeker ta. Kanang bata, igsoon, bisa ka ng bata, attention seeker kanang bata. Si Judah igsoon, grabe na siya attention seeker sa labi na kay papapapahon ka na siya. Magkita na siya sa kusira, nag-ana, pag nakoy buhaton na, iya dyan ang kanang pag manghugas kay igsoon, manghugas ko na sige siya panghuwid sa kuha. Iya nang kuanon, iya kung ikuan, ituklod.
Ituktok ko gikan sa hugasan, kay magpakugos siya. If magigda ko igsoon, na gusto siya pakugos, iya kung biraho, anaon ko niya, kay gusto siya magpakugos. He is very attention seeker kay siya. And the tendency po sa ito igsoon, no, kita ng mga tao, because tao man tao, whether Christians tao, dili, we tend to crave for attention. Diba? Magin natin social media because we want attention. Mag-post ta. Magtilion man nato ang pinakalindot na profile pic igsoon because we want attention. That's the reality. And Jesus warned us that our good works, basta ang atong righteousness, atong gibuhat na maayo, di-warning atan Jesus kung unsay motibo, base nangita ra ka og attention. And then in chapter 6, verse 1 gyapon, for then, wala kay reward, you will have no reward from your Father who is in heaven. So makita to ang difference here. Kinsa ang object, kinsa ang imuhang gipadaygan when we do good, especially when we give. Is it God or is it ourselves? Jesus warned them that doing good was the goal. Nag-warn is Jesus na ang pagbuhat og maayo, na ang goal ana is para makita, is para mapadaygan ta sa mga tao, is dili jud na siya makadawat sa rewards ni Lord. We may have the rewarding feeling. Di ba, natural ba dito, pag natin matabangan na tao, di ba, lindot ba dito pamati? Di ba, lindot dito pamati, so, pag nakay tao matabangan, pag nakay tao na kanang matabangan, labi na financially, magkasalamat yung kayo, katubagan yung sa mga pag-ampol, salamat kita ko kayong tabang sa kuaman. Di ba, ang feeling niya to is, kalindot sa feeling na ma-appreciate, kalindot sa feeling na kanang mapasalamatan. Now, the issue here is not kanang kuan bitaw. The issue here is not the feeling na mapasalamatan. Siyempre, di ba ganahan ng puta, di ba mo grow man puta if makadungog puta o mga pagpasalamat sa mga tao, ma-appreciate man po nato di ba to pagka-Kristiyan pagkatao na makadungog ta pagpasalamat. But when we crave, but kung ang goal nato sa paghatag is para ang attention sa tao is nasa tuwa, dili diha sa Ginoo igsoon, dinha na ang problema. Pag ang kalaban sa Ginoo is ang himaya. Pag ang himaya na nasa tuad, glory me to God na dayon, dili na glory to God na pay hapitan, glory to me, to God, diso na naigsoon, diha na masuko ang Ginoo. Si Jesus, iyang gitudlo, He pointed out in chapter 6 that the three spiritual disciplines na kung asa sometimes makita bitaw na ang atong spiritual pride. Na we tend to compare sa uban mga tao. We tend to compare sa uban ng mga religious groups, uban ng mga kauban nato sa pagpangalagad na, ay, wala siya ga-fasting, ay, gamay ra siya giving, ay, gamay ra siya oras sa mga pag-ampo. We tend to look them down as soon as mga dili, mga Kristohanon. And Jesus, kaning sakit-sakit yung kay na huwali ni Jesus, breaks the spiritual elite. Ito mga spiritual elite, katong feeling na to, sila dyan mga gabi kayo ka-spiritual na mga tao. Because mo dyan throughout the New Testament, sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, makasumpaki dyan ni Jesus, this spiritual elite. Diba? Katong mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga pare, mga scribes, igsoon. Because Jesus was breaking their kanabitang shell. Gi-reveal ni Jesus kung kinsa dyan sila, na they are kanang displaying their kanang panlang external holiness but deep inside igsoon they are kanang pambitaw ginalook down nilang ba mga tao. That's why si Jesus nagwarning siya to beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. So muna point number 1 no, beware of practicing self-righteousness. Walay mali sa pagbuhat og maayo. Walay mali sa paghatag, walay mali sa pagtabang igsoon, walay mali sa pagbuhat og say sakto, but ang gisik ni Jesus dire is the motive behind every good deed. Si Lord mag-reward siya sa mga mga buhat na gihimo
for the soul, for the goal na mahimaya siya. Kung sa may purpose nimo anong itabang ka, kakita ka sa imong silingan na was nagikaon, nakakita ka sa imong mga parente na naglisod jud financially. Unsay goal nimo na anong itabang ka sila? Ang goal ba nimo is gusto nako na ma-share na ko ang pulong sa Ginoo sila, and I will do that. Akong ginasulod ang evangelism by helping them financially. So that makaila sila Ginoo. Or ang goal na to, tabangan ako ni sila kay para sila mo mahadlok sa kuha. Or para respetuhon ko nila. Or para mo close ni sila sa kuha. O kaya kana bitong you help people kay para daghang kag circle of friends. Para daghang kag kana bitong mga tao na mo appreciate sa imuha. Mo na magbantay kay there's that fine line na magnipis ra kayo ang borderline and so on between spiritual pride ug spiritual nato na humility and so on. There's a fine line na jud nipis lang jud ang border and so on between our self-righteousness ug ang glory ni Lord. Jesus explains later and so on na kaning reward nagisik sa mga tao who are giving out lang isom para padaygan sila sa mga tao, para ma-appreciate sila sa tao. Ang reward nila madawat nila dayon, pero kana na reward is very fragile kayo, huyang ra kayo. And then in verse 2, nisulti si Jesus, di ba, when you display your righteousness para makita sa uban. So nisulti si Jesus, unang-una, when you give to the needy, kumuhatag mo og tabang sa mga tabangonon, kumuhatag mo og hinabang. The first act of self-righteousness na gi-address ni Jesus igsoon is ang paghatag og tabang. Di ba kita igsoon, by nature kita mga Pinoy, hili kita mo tabang. Mutabang na sa mga parente, sa mga pagumangkon, sa mga igagaw nato, sa mga mas kinabuhi na walang-wala jud igsoon. Kung as much as possible, kung kaya sa atong tama sa atong makayigsoon, we give them freely and cheerfully. Now, in their culture po sa mga Hudyo, they make it their duty na mutabang jud sa mga kabus. Because that is a command ni Lord na sa Deuteronomy chapter 15. So, na-joy permitted ginakot si Jesus, di ba, na scripture from the Old Testament to prove this point. Deuteronomy 15, 7 to 11, isa sa mga sugo sa Ginoo, pag-abuti na sa mga Israelites igsoon, nagsulti siya, if among you, kung dinha sa inyo ha, isa nyo kaigsoon or kauban ninyo dinha sa nasod, one of your brothers should become poor, na pobre, na kabus dinha, if any in your towns, within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother. So, si Jesus na si Lord na, kung di na sa inyong komunidad, kung di na sa inyong nasod, if na kay nakita, if na kay kaila, na igsoon ba, or silingan ni mo nakabos, na dilis na able na makaprovide silang gikinahanglan sa matag adlaw, ayaw paggahiay mong kasing-kasing gikan sa pagtabang nila. Ayaw pugni mong kamot sa pagtabang nila. Ngisulti pa si Lord, but you shall open your hand to Him. That's the command of God, na ablihin mong kamudya kanila, lend Him sufficient for what His need, whatever it may be. Natabang ni siya, hatagi siya gikinahanglan niya, pahulama siya, tabang ni siya, taman sa imong makaya. O sa usa po iyang gikinahanglan. Na di po mo sobra. Sa usa po gikinahanglan, kay kumusubra po, mas maabuso po, di ba? Whatever it may be, pagkaon man, sanina man, if na kay excess na sa imong panimalay na pwede nila magamit, you give it to them na magamit nila. Nisuti pa si Lord, take care, magbantay mo, lest there be an unworthy thought in your heart and you say, di ba, every 7 years, di ba, maghatag mas lagtabang sa mga kabos, di ba, every 7 years, i-quits nila ang mga utang, i-release lang mga slaves, and so on. The 7th year, the year of release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing. So, ang nag-warning si Lord na every 7 years, di ba, na kanang the year of release, i-quits tanan mga utang, buhii ang inyong mga slaves, at lagi sa chance na maghimos lagi lang kaugal ng pamilya, kung gusto sila magpabili na ulipon nimo, sige, mo itong bangaga ng ilang dunggan o ilang ilong sa padinhaa. Now, kanang nga si Lord,
Magbantay mo, kay basing, kung hapit ng 7 years, basing din ninyo paggahion yung kasing-kasing, meaning na basing mahimong struggle ninyo ang paghatag. Basing na, tinghatag na po, hapit mo 7 years, huwag na po silingan, nagpanungdungog na sa gikaon sa manisa, magbasi. Nag-warning si Lord na, magbantay mo, kay basing paggahion yung kasing-kasing, hindi mo mutabang. And he cried to the Lord against you, and you will be guilty of sin. Di ba? Kabalo ka, na naitabangunon, pero gipagahin imong kasing-kasing igsoon. The Bible tells us, you will be guilty of sin. Di ba ang pwede sabihin ni Santiago, kabalo ka, na naibuhaton na sakto, pero wala nang gibuhat, nakasala, gihapon ka. So, sinning is dili na siya day igsoon na kanabitang nagbuhat ka og mali, but sinning also means wala nimo gibuhat kung unsay dapat nimong buhaton. So, dako kay scope sa sino. Ano isulti pa si Lord, you shall give him freely, and your heart shall not be grudging, di ka magbagut-but, kumuhatag ka na siya ha, mutabang niya kaniya, because for this the Lord your God will bless you in all your work. Panalangin na sa Ginoo, tanan nimong pagpaningkamo, tanan nimong trabaho, tanan nimong mga alaga, tanan nimong negosyo, when you give to the needy na inubanan sa kalipay o wala sa pagbagot-but. So you see, igsoon, our giving is not limited lang din sa buluhaton sa simbahan. Even ang paghatag igsoon, no, pagtabang sa mga kaigsuunan, mga paryente ba nato, sa mga tao na angay po tabangonon, is part of our ministry for the Lord. So, and we give freely, not expecting na hatagan ako ni siya kay bukod makatabang ni siya sa kuha. Without any intention so na kay expect na kapalit gikan siya, for there will never cease to be poor in the land. Gisulti na jud ni Lord, no, kay dili jud mawala ang kabus dinha sa yuta. Di ba? Makadung tao sa hiting eleksyon, hatag natong kasulbaran ang kanang kuan, kapobrehon. Wala ni kabos. But actually, the Bible tells us, there will never be cease to po, hindi dito mawala mga kabos, because that's an opportunity manggod sa tuwa to show them the love of God. Para may pakita, may mong testimony ang Ginoo dinha sa yuta. Therefore, I command you, you shall open wide your hand to your brother, dinha sa mga kabos, dinha sa mga sa mga luoy, kaysa mga nagkinahanglan tabang in your land. So, it's a duty for them to give freely. So in the book of Deuteronomy, ang gispecify ni Lord is muhatag ka with joy, na dili ka magbagot-bot, na wala kay laing intensyon, but you give because gipanalanginan ka sa Ginoo. That's the point ni Lord din ha. Muhatag ka because gihatagan ka sa Ginoo opportunity, gihatagan ka ni Lord oportunidad, gihatagan kasi ng kaptangan, you have the ability na makatabang, you give without expecting anything in return. God commanded Israel to be generous towards the needy. Ipakita po nila ang ilang generosity, no? Ang ilang pagkaminatagon kay unang-una, it's to display na sila po mismo, giprovide sila sa Ginoo sa tanan ng gikinahanglan. As si Jesus, He wants also the same para sa tuwa. We give, igsoon. Dili kay natay gi-expect something in return, but we give freely. We give with joy. We give with love. We give igsoon sa atong mga kaigsuonan. We give to sa buluhaton sa Ginoo without expecting in return, because nagsali ka, because the Lord will reward me. It's not the person. Dili ang akong silingan may mo reward sa kuha. Dili ang pagdaig sa mga tao ang mo reward sa kuha, but it's the Lord who will reward me. Then in verse 2, nisultiga po si Jesus, kumuhatag ta, when you give to the needy, muhatag mo hinabang, ayaw balik trumpeta. Sound no trumpet before you. So, dili man siguro ni literal na kanang kuan, maghatag trumpa oy, nagpahatag si kuan, nga na. But in other words, nisulti Jesus dire no? When you give, mas maayo, it's between you and that person na lang. No need na imo nang ipabandilyo sa tanan katawhan. No need igsuon na ipakita nimo na siya na makabalo ang tanan, ingana. Because nakita magud nila sa intention nimo, gusto nila manggod to earn respect.
Gusto man ko nila, makita man ko nila na you are craving for attention. They gusto makita nila so that you want something. Sound no trumpet. Digi kinahanglan na gihatag ni siya ni kuan unsa pa dinhaa. Usually mahimo na to siya ba? I heard a lot of people kanang mga tanay o ba mga tao makadungtan na kuan. Labi na pa sa daghan ng mga tao ni kabantay mo ni mga gathering. Kabantay mga tapok-tapok iso ni mga reunion, mga bande, mga alumni. Bantay mo musultin, kanang kuan, ako'y nag-donate ana kanang isa ka paril din ha sa eskwelahan. Ako'y nag-donate ana. Iba ni pangalan nako, donated by Tarpulano Tarpulana. O sa musultin sa mga reunion sa mga reunion ba iso mo anata. Kada mga pagumangko na ako'y nagpaskwela na, gikan nursery hangtod masteral nila, ako'y nagpaskwela na. Yes, anak ko kadato. O di ba natin, or basin natin mga kaila, mga auntie-mangko na pag moabot ganyan sa mga party, so na mga abot sa mga reunion, sila dito mga type na daghang kay gold, all the quintas and everything, di ba? Louis Vuitton o mga bag na pag musulog yun siya sa party, tanan mga tao, uy, nasi auntie, nasi uncle, sige, ang gitagawa na spaghetti, paggawas. Ang gitagawa na lechon, ang belly, ang ribs, ipagawas kay, di ba? Kaya na, because mas makatabang na siya sa tuwa. Di ba? Familiar mo na Igsoon? Familiar sa ito na setting na yung nga na Igsoon, di ba? Ayaw ipahibalo. Mas mayo na it's between you and that person na yung gitabangan. Dati dapat ko sa RD Igsoon, as one of the chaplain nito, every time na may mga relief missions, bantay katong panahon sa Linog-Linog bitaw so itong tuiga 2018 bato sa panahon sa Linog Mindanao na isa ka bukid dito so as in natunga makita di mas bukid bitaw ang tunga bitaw bisag layo pero makita imong linya bitaw ni crack jud ang bukid igso na may gitabangan na tribo dito actually gidala mo Jollibee nagmahis Jollibee ni abot dito kay ang gisulti na 30 minutes ra biyahe nyo ba Jollibee 3 hours di ay 30 minutes and 3 hours na gibiyahe Jollibee ibis nag-smile si Jollibee nagsubo na Jollibee kay layo kasi gitrabilag we have this habit kanina mga chaplain every time mo hatag ni og mga relief missions dili mi pwede appeal sa picture or kung naman appeal sa picture dili dapat selfie nadyo dapat photographer dapat kanang sakto ang linya kanang bitang formal ang linya kung na may mga scenes or mga scenes na naghatag mi dapat dili pinagi sa selfie mo jud na sulti sa among head Igsoon because why basin mo create na siya og attitude of kanabitaw mo rabitaw self righteousness kani amo jud ning gibuhat amo jud ning gihatag usually sa among mga pictures gina-post namo iso sa among mga publication sa among sa social media is gi-focus jud namo ang tawo na magitabangan not us ibawal natin tayo na picture ko selfie gusto tayo mo selfie usa tong sabot dili mo selfie because we don't want to draw attention sa mga we want to draw the attention towards sa buluhaton sa Ginoo which is ang pagtabang Igsoon is what nagwar ni Jesus sama sa ginabuhat sa mga hypocrites when you say hypocrites the word hypocrite Igsoon it means actor the word there it means actor kaya ba ng actor di bang artista, bisag unsa na role nagampanan nila Igsoon, lahi ra jud na siya sa personal. Di ba? Na mga tao, mga artista na ilado na siya na kontrabida, di ba? Kasi mga kontrabida, di ba? Sa Cherry Hills, sa Princess Punsalan, kasi mga kontrabida, Igsoon na mga maldita kay mga naong Igsoon. Sa ilang mga role na ginagampanan, maglagot siya kay masuko kay kontrabida, kay dautan kay siya, pero sa personal nilang kinabuhi, they are very good people. They are very generous na mga people, di ba? Mga gina-actor, lahi, o sa gipakita sa gawas, o lahi sa kung sila sa personal. So, ni-warning si Jesus na ayaw mong panundog sama sa mga actor, mga hypocrites, na when they give, diha sa synagogue, mura sa gamay Igsoon, sa to ba magkapilya ba? Mag-chapel na mag-meeting, mag-worship, magbasa sa pulong sa Ginoo. Sa synagogues na ipakita jud di ba na muhatag si Pharisee ingani, muhatag tong dato na kuan ingani sa kadaghan na makita, wow, nihatag jud siya ingana, naghatag jud siya. Or bisa diha sa mga dalan ipakita jud makita sa mga tao kay di ba busy ang kalsada, sumuhatag sa tabang. Di ba? Syempre na mas mga kalsada mga taong
tabangunan mga manglimos. So sila dyan ipakita dyan, timingon dyan nila, asa man dapit be, kanang, pag nimang labay, sige, ihatag ng isa dyan, isa ka, marang isa ka gamay na sako na kanang kwarta, ihatag sa mga nanglimos. They are portraying something sa gawas, lahi lang gito mapakita sa gawas, o lahi lang intensyon sa sulod, kay gusto nila na madaig sila sa uban. To be praised by others. That's the warning na gisuti ni Jesus. Dapat dili kita ang pagadaygon sa tao, ang pagadaygon sa tao dapat ang Ginoo. Yes, sometimes musulti ta, yes, glory to God, glory to God. Naman dyan, natural mo, bati madutag, ay, kalipay, nga na. Pero when we crave, namuhata ko, kay para pasalamatan ko, unsa basing, unsa may kasulti nila, ingana. Diha, ang problema, igsoon. People who do good acts for appearance only, or to be praised by others, igsoon, will never receive God's reward. Nagsulti pa si G. Campbell Morgan, probably, the vast majority of people are more influenced by what men say than by what God Almighty thinks. Usahay, no? Mas concern pa ta unsay isulti sa uban kaysa sa unsay giunahon na sa Ginoo. Ug unsay nakita sa Ginoo. Ay, kung naghatag to siya dito, dako-dako. Gamay raman yung kwartang gidiri. Di ako muhatag, maulaw ko. 20 pesos pa yung sukli, panigtamban. Si moto ni mo ba? Imaho pagkaliskis, bita. Di na ako nihatag, maulaw ko. Masay may kasulti sa uban. Masay, mukhang tanaw atong mindset ba? Kung saan na kasulti sa uban, pag dili ko magpakaon. We are always conscious kung unsay ikasulti sa uban. Atong ginabuhat, no, dili out of love, dili out of pagpasalamat sa Ginoo, dili out of generosity, but out of kung unsay ikasulti sa uban. Last part, wala ba isulti ang uban tao? Sa isulti, wag mo tilami yung luto. Sa matulumpia niya, gabi sa mato, di crunchy. Hilaw pang tunga. Conscious kay ka, na i-please sila, you give, na igsoon, daghang kagipambuhat igsoon, conscious ka kung sa isulti sa mga tao, last part, sa isulti na, hindi klaro, hindi lami, sa ba ito yung gihatag niya. Rather than kung unsay gisulti sa Ginoo. Muhatag ko, because gilid ko sa ni Lord na ihatag ni. Buhato na ko ni siya, mutabang ko nila, because gilid ko ni Lord na buhaton ni siya, o kaya, tungod na kay gusto na ko na pasalamatan ang Ginoo. To kay gi-bless ko ni Lord financially, kanang lamang-lamang ko financially, I will help because the Lord has blessed me in every way. Dili kay unsay kasulti nila sa kuan. Di ba nakita niyo yung difference? Unsay makasulti sa mga tao, unsay kasulti sa Ginoo. Helping others becomes a real adventure if we remain anonymous. Di ba? Murag thrilling kayo na muhatag ka. Kasi naghatag nga, di man niya ipasaba. Di ba ipasaba? Di ba, pag ikaw, you feel that joy, nalahiran na joy, yung satisfaction na, yes, way nakabalo, pero kabalo ko na ang Ginoo nakakita sa unsay gibuhat nako. Regardless, we must help others. We must live through times when our acts of generosity are neither recognized nor appreciated. Na yung mga times igsoon ng atong acts of generosity, atong pagtabang, atong paghatag, dili makitaan sa uban. Pang importante, nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Give anyway. So, regardless kung sa imong makita sa uban. Sometimes, di ba, mutabang ta na, ay, naipasaba kita, ato ni, usay tayo pangunta, naku, ihatag sa ima, basi makatabang ni sa inyo, ha? Uy, salamat kaya nini. Gihatagan ko sa Ginoo panalangin, I want to share my blessing diya sa inyo. So, si Jesus gi-expose niya ang problema about hypocrisy. So, it's very offensive sa mga Pharisees at that time. Huh? Kami magipaigo ni Jesus. And verse 3 to 4 pa dyan, is it Jesus, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret.
Now, wala pasabot, no, all throughout sa itong paghatag na dapat tahilom na dyan because Jesus is using a metaphor, di ba? Murag figure of speech diri when it comes to secrecy because in Acts chapter 4, di ba? Even sa Acts chapter 4, nagsulti man, di ba? Si Barnabas, naghatag sila diha sa mga apostles tatabang sa mga kabos, di ba? Silang Ananias, sila ni Sapphira, kato mga adunahan na mga Christians in the early church, they publicly kanang naghatag sila din sa apostles para makatabang sila sa mga kaigsuonan na walang-wala na mga kabos igsoon. That's the tradition of the early church igsoon. Wala pa sabot igsoon na ipahilom na jud ni usa pa din. But what Jesus is saying here, kung ganiha ang problema sa paghatag is sometimes we have the tendency na i-draw na tong attention imbis diha sa Ginoo. Kita ay so nang ang we want to be gusto na nato na kita madayga, kita ma-appreciate, kita mapasidunggan. But what happens here is that Jesus is telling us na bantayi po na imong kasing-kasing. Siyempre, atong kamot wala man ay dunggan o wala man ay matano, wala man ay baba na siguro. But when it comes to the personal level, before ka mo hatag, tanawa din kasing-kasing, ano mo hatag man ko? Ano mo tabang man ko? Is it to make me, para maraghimon ako galing na to feel good? Para ba maraglami kay ang feeling? Or tungod kay gisugo ko sa Ginoo? Gimove ko sa Ginoo? Tungod kay gipanalanginan ko sa Ginoo? I think, Igsoon, di ba the reality Igsoon, unang-una, at first, if dili ka kanang anad mo hatag, lisod ang paghatag. Lisod ang pagtabag, especially if makita mo na dyan ng imuha. But if God convicts you to give, to help, igsoon, sometimes it's not easy. So let's check our heart before we give. We need to validate our motives. Kung sa'yo motibo na ako before kumuhatag, is it to draw attention ba sa kuha? Is it para makadungog pagdahig sa mga tao? Or is it gusto na ako pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayos sa kuha? Is it tungod kay gimove ko sa Ginoo, gilid ko sa Ginoo na mutabang diha sa lahat? It is easy to give with mixed motives, to do something for someone if it would benefit, di ba, sa tuwa usahay. Dali ra kayo. Mutabang pa niya kay makatabang niya siya sa kuha in the long run. Pero what if kanang tao iso di na makatabang sa imuha? If dili makatabang sa imong personal na mga gains igsoon, will you continue to help? But God is leading you. And you give in secret. Sometimes, sacrifice ang paghatag. But say assurance na gihatag ni Lord Jesus in verse 4, and your Father who sees you in secret will reward you. Nay assurance of reward. Whatever this reward is, whether it be financially, may it be sa imong health, may it be sa imong peace of mind, may it be sa imong spiritual growth, or may it be talking about our heavenly rewards, igsoon, ang nakita o ang gisulti Jesus din ang imong gibuhat din sa tago out of honor, out of gugma nimo sa Ginoo, out sa gugma nimo sa imong katawo, God will surely reward you. Di ba ang gigamit ni Jesus? Your Father, meaning nakakita, meaning that He is a Father, meaning He is a provider. Di yun niya pasagdan. Di ba kita ng mga ginikanan? Bahala dito makakaon, basta itong anak makakaon. Mga times igsoon na, even si Judah, may mga times na di ko mukaon, di ko makakaon paniudto, because matulog siya, usahay kay mukha maguna siya, pag magmata na siya, usahay kang di siya mukha mo, basing wala ko, di ko makabantay, mukha mahagbong sa saigdaanan. So, isakripisyo na ako akong kagutom para mabantayan siya. Why? Because I'm a father. It's my duty. And si Lord, as our Heavenly Father, dili jud niya pasagdan ang iyang mga anak. Di jud niya pasagdan ang iyang mga anak. Di niya ay allow na makabsan jud igsoon. He will reward you. Bisag gilang may igsoon, makabayad-bayad po biyata sa itong mga bills. Makabayad-bayad po sa mga utang. Makakaon po biyatag Jollibee pinang sa igsoon.
Makaon tag ice coffee na tag 39 sa padinhaan. Makabayad ka pamasahe. Di ba proof na sa provision sa Ginoo sa imo? Makatulog ka na maghayang. Di ka magtakilid, magtagulog itong problema sa kinabuhi. Even the peace of mind sa imo before ka matulog is a provision sa Ginoo. It's a reward. Di ba? So, tingnan Bible, for the Lord rewards sleep sa iyang mga gihigugma. Even ang mayong pagkatulog is a reward from the Lord. Pila ka bilyonaryo, pila ka milyonaryo ang mga tao sa kalibutan karon igsoon, mag-take na lang droga, maglaklak na lang sleeping pills para lang makatulog. Di sa katulog sa ilang mga problema, sa ilang mga bayron, silang kamilyo igsoon. So whatever what we have right now igsoon, sa makadaghan o kagamay, pasalamatin na sa Ginoo igsoon. Everything na ma-receive nimo, it's a reward from God. Jesus' followers should give generously. What? Nihi igsoon sa elevation wala ba one igsoon na minimum 50 pesos ang offering. Wala ba igsoon ha? Wala yung sa na taripa ni minimum fare. Wala yung minimum unsay makaya nimo out of your love, out of your obedience kay Lord, out of compassion igsoon. If gilid ka ni Lord to support ministries, do that igsoon. Whether it be sa elevation o sa igsoon na ministry, do that if the Lord is leading you. When there is a need. A reward of greater value, mas labaw pa jud igsoon ang mahatag sa Ginoo. Ako dala kay reward mahatag si Lord. Unsay man to reward man God? When you say reward, kwarta. Mato nakita mayong panglawas, mayong relasyon, mayong pamilya, mayong pangunahuna, mayong pagkatulog, reward sa Ginoo. Si Billy Graham, ni Sotipas Billy Graham, God has given us two hands, ihatagan sa Ginoo duha kamot. Ang isa, mudawat sa panalangin. Ang isa is paghatag, pag-share sa panalangin igsoon. As Christians, we ought to be givers generously. And just like Jesus, every time makakita siya, di ba, mga tao na nasa panginahanglanon, ginatagan ba sila ni Lord? God is giving them something, siguro di man kwarta, but di ba nga itong mga taong kinanan, mga buta, gihatagan og pananaw. Kung gihatagan Jesus og kwarta, o sa man ang kwarta, buta, gihapon ko. Pag-augma, manglimos gihapon ko, but Jesus restored his sight. Nakaitrabaho, nakainegosyo. That's the reward from the Lord. In conclusion, Jesus tells us, nagsulti si Ginoong Hesukristo sa toa, don't get proud of your generosity. Usahay, maginambog ta sa ato mga kuan, paghatag, ako nakapaskwela sa mga pagumangkon. Ako'y nakapasiminto ng kalsada na mo. Grabe, no? Hinumdumi, you are only a steward. Diba? Sinaligan lang ka sa mga resources na unang-una gikan dinha sa Ginoo. Gisaligan ra ka. Gisaligan ra ta. Gisaligan sa Ginoo trabaho, gisaligan ka sa Ginoo negosyo, gisaligan ka sa Ginoo pamilya, gisaligan ka sa Ginoo lawas. It's up to us unsaon nato na pag-manage. We are stewards. Don't give for the honor bestowed on donors. Ayaw paghatag ison tungod kay gusto na ka padaygan, gusto ka na ma-appreciate, gusto ka ma-recognize. Instead, give in gratitude for what has given you. Hatag tungod kay nagpasalamat ka sa Ginoo na gihatagan ka igsoon. Masaya ang mindset no. Muhatag ko kaya para pili na ko utangan si Lord sa ko. Lord, naghatag ko, ako nagpaatok sa simbahan, Lord, dapat ihatag niya sa ko. Dili nga na economy ni Lord, dili nga na. Basi pag umatang ka sa Ginoo sakit. Diba? Will you give? In the first place, ihatagan ka sa Ginoo igsoon. Dili utangan si Lord sa imo. Actually, ikaw pang utangan kang Lord. Diba? Don't count your gifts as merit points for heaven. Ayaw na igsoon na the more ko mo give, the more ko na muduol ko sa langit. No. Igsoon na the more na kusog ang tagaktak sa piso, the more na taas akong ambak pa doon sa langit, dili nga igsoon. God will reward you generously, but daily
tungod sa imong gibuhat, ba tungod sa gibuhat ni Kristo, igsoon ba? Not on your own invoice. You will enter heaven because Jesus made it possible na kita makasulod sa langit. And every time you give, every time na muhatag ta, count it as a reminder of your freedom from the power of money and your trust in Jesus alone for all good things. Every time na muhatag kita igsoon, every time that we share, every time na mutabang ta, you remind yourself, every time I give, ngayon ginahimo na kung kaugaling na gawas nung ko gikan sa kanang bitong chains sa salapi. Na dili ko mahimong ulipon sa kwarta. Di ba gisulti na sa book sa Timothy, for the love of money is the root of evil. Kung mahigugma na kita sa kwarta, diha magsugod ang tanan, ang kalisdanan sa kinabuhi. Nag-warning si Jesus, you cannot serve money and God. Either pili ka sa isa, or you will hate the other. Every time we give, it only shows na nagsalig ta sa Ginoo. Kaya akong gihatag, Lord, kabalo ko, imog ako ning punan pagkaugma. Labaw pa, sobra pa, sa akong gipangandoy o giampo. More than we could ask or imagine. Amen. Shall we all stand? Manindog kitang tanan igsoon. Next Sunday, we'll be talking about the discipline of prayer and fasting. So here, Jesus is breaking that selfish na nakasing-kasing so na kumuhatag sila para lang na appreciaton sila sa tao, padaigon sila sa tao, ma-recognize sila, silang pagkamaayo. But lahi ang sa ekonomiya sa Ginoo, lahi ang sa gingharian sa Ginoo. We give to exalt the Lord. Muhatag kita, kayo na una gihatagan ta sa Ginoo. Not so that we can receive pagpasalamat sa mga tao, not that para utangan si Lord sa to, no. We give because unang-una ihatagan ta sa Ginoo mga panalangin. Nakadawat ta og mga panalangin na wala na to giampo, but still God gave it to us. Dili man ta deserving sa mga panalangin because we are all sinful, but in God's grace and mercy gihatag jud gihapon niya sa tuwa. Ing ana ka maluluyon ug ing ana ka cheerful giver si Lord sa tuwa. And so the same attitude dapat mo reflect pod sa tuwa as His people, as His children. Hallelujah. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, thank you for always providing all our needs. Na imong ginahatag, ginatagbo, Lord, tanang gikinahanglan namo sa matag adlaw. And Lord, sa matag adlaw, dili lang kay kwarta among gikinahanglan. We need good relationship sulod sa pamilya. We need the protection sa mga mahan sa kinabuhi na naa sa lagyong dapit. We need the protection sa mga anak. We need your blessing sa mga kaminyoon. We need your wisdom sa matag desisyon na pagabuhaton na mga matag adlaw. We need strength, Lord, sa mga trabaho na everyday among ginaatubang. Labaw sa tan, Lord, we need the peace of mind, and peace sa mong espiritu, O Lord, sa mga panahon na mo atubang kami mga problema, mga krisis, mga pagsulay sa kinabuhi. Kini na mga area sa mong kinabuhi, O Lord, dili jud ni mabayaran sa salapi. And we thank you, Lord, that as our Father, as our provider, imong ginatagbo ang matag area sa mong kinabuhi. Financial man, material, physical, relasyon, emotional man namo, psychological man namo, labo sa tanan sa spiritual namo, Lord, ang mga needs imong ginatagbo. Lord, sa mong pagsunod diha kanimo as your disciples, O God, as we continue to follow you, baguha mong kasing-kasing, Lord, among una-una, our motives, Lord, every time we give, every time we help, O God, every time na mutabang niyo, Lord, remind us, Lord,
that it's not for our own glory, but it's for your glory and yours alone. Na kami, Lord, sinaligan lang Ginoo sa mga kabtangan, sa mga bahandi, sa oras. And Lord, tabangi kami that we will use our wealth, our money, our life, our time wisely. Huwag mo nang i-share sa imong buluhaton, sa imong mga katawhan, o sa mga nagkinahanglan, Lord God. Because nagsali kami, Ginoo, that you will continue to provide everything that we need. Salamat, Ginoo, sa bisag sa ginagmay man o sa mga dinagko ng mga panalangin. You are the God who sees. Nakakita ka sa mua. You are the God who never sleeps. You are the God who never slumbers. But you are the God who sees and rewards those who give generously and out of a cheerful heart. Lord, we pray that giving for us, dili siya mahimong dako, Lord, na problema, di siya mahimong dakong pasanin, Ginoo, but it's a joy when we give. Because that's our act of worship, pagpasalamat diha kanimo, Ginoo. It's our act of our trust, pagsalig diha kanimo, Ginoo. Walay mawala sa mua, but Lord, daghan pang imong idungag. Daghan pa imong ibaylo, idungag, Ginoo, sa mga butang na nawala sa mua. Help us, O Lord, to grow in our walk with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan to Diyos igsoon.